Iginigiit po ni Philippine National Police Director General Adelino Razon Jr. at ni Senadora Loren Legarda na walang ibinayad na ransom para sa paglaya ng grupo ni Ses Filon. Pero inamin ng isa sa mga negosyador, si Sulu Vice Governor Lady Ann Shaydula, na nagkabayaran nga sa paglaya ng driver ng grupo na una ng pinalaya na si Angelo Valderrama. Nakatutok si June Veneracion live mula sa Sulu. Yes, Mike, sa pagkakadukot nga ng ABS-CBN News Team dito sa Sulu, muling nasukat ang no ransom policy ng gobyerno. Nung umpisa, dalawang lumutang na negosyador sa Sulu kidnapping, si Vice Governor Lady Ann Shaydula at si Indanan Mayor Alvarez Isnaji, na pinili ng mga kidnapper na maging emisaryo nila. June 12 ang unang ultimatum ng mga kidnapper. Ayon sa mga negosyador, 5 million pesos ang sinasabing hinihingi bilang goodwill money. Kung hindi, papatayin daw ang mga bihag. Noong araw din yon, dumating ang kapatid ni Ses Drilon dito sa Jolo. Naka-backpack. Ibinabalang sa Jolo ang bag. Pagkatapos, bumalik na sa Zamboanga City. Walang nangyari sa mga bihag. At pinakawalan ang driver na si Angelo Valderrama. Iwang tanong po ito, may ransom po ba? Siyempre. Pero as of now, hindi pa rin natin malalaman, pero as a partial na meron ng naibigay. Would you know how much, ma'am? Off the record na lang natin. Kung ako nga lang, kung ako masusunod, talagang no ransom policy talaga. Ang anak ni Mayor Isnaji na si June ang umaming nagdala ng pera sa mga kidnapper. Di raw ito ransom. Ito, lodging. Very expensive lang doon sa mga nila, pagkain nila, gano'n, yung paghawak nila. Yung ransom, iba na yun. Iba yun talaga, ransom. Parang mayroon pagka-criminal pa doon. Implication, no? Di naging madali ang negosasyon para sa pagpapalaya kina Ses, Jimmy Encarnacion at Professor Octavio Dinampo. 15 million pesos ang hinihingi raw ng mga kidnapper na nagbigay ng ultimatum kahapon ng tanghali. This morning they told us that if we cannot deliver the ransom money by 2 o'clock this afternoon, if we do not have any agreement by 12 o'clock, and then by 2 o'clock, puputulan nila ng ulo. Yung mga hostages. Pero pinalawig ang ultimatum sa hindi sinasabing dahilan. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon, dumating sa Jolo ang special flight ng isang commercial plane. Walang pasahero. Nakuna ng GMA News ang paglapit ng isang pickup sa aeroplano. May ibinabang bag galing sa aeroplano at ipinasok sa naghihintay na pickup. Nakita rin ng GMA News sa airport noong mga sandaling yon si PNP Sulu Provincial Director Jula Asarin Kasim. Ilang sandali pa, umalis na si Kasim. Hindi natin alam kung ano naman yung duffel bags na yun. So, yung investigation na to will verify ko. Kinagabihan, pinakawalan sina Ses at sa bahay ni Isnaji unang tumuloy. Sa dami ng nangyaring kidnapping dito sa probinsya, hindi maitatanggi na isa lang ang kadalasang dahilan at solusyon: pera. Ayon sa PNP, hindi nagbayad ng ransom. Wala rin sinasabi kung nagbigay ba ng pang-board and lodging tulad ng pinakawalan si Valderrama. Wala pong ransom na nabayaran. We still adhere the policy, no ransom. Ayon kay Senador Loren Legarda, tumulong lang siya sa negosasyon. Wala raw ransom at hindi raw siya nangako ng livelihood project sa mga kidnapper. As far as I know, Senator Loren said na she was working for my unconditional release. Yung pressure sa local authorities na masolve yan. Dahil self yan ni Mayor Isnaji. Kung hindi niya masolve yan, kaya naman sa kanya siyang mayor dyan. Self pressure him 24/7. Mike, ngayong laya na mga bihag ang inaabangan naman dito sa Sulu ay ang gagawin ng militar at pulisya laban sa mga kidnapper. Mike? Maraming salamat, June Veneracion. Nakatutok live mula sa Jolo, Sulu.